Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na namang muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Pag-usapan natin, tuloy-tuloy itong impeachment na isinampa, no, laban kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan nagdulot po ng kalituhan, nagdulot po ng kaguluhan sa utak ng mga bobo at mga tanga na mga makaduterte na kung saan ay nagre-rely lamang po sa paliwanag ng kanilang mga social media influencers na walang ibang ginawa kundi ang bagsak ang Marcos administration. So biglang lumitaw itong pangalan na Representative Jet Nisay na kung saan siguro nangingisay na talaga siya kasi hindi niya siguro akalain ang magiging epekto ng kanyang pag-endorso sa kasong isinampa laban kay PBBM. Yun nga, specifically, ang impeachment complaint na ayon po sa mga makaduterte, ang galing-galing daw po ng abogado na yon, no? Na kung saan ay talagang matapang daw, may prinsipyo, may paninindigan, kaya nagsampa po ng kasong impeachment laban kay PBBM sa House of Representatives at inendorso naman nitong isang party list representative na si party list Pusong Pinoy, no? Ganon. Na kung saan, napag-alaman po natin, nakabilang pala siya sa mga kontraktor na idinawit po ng Independent Commission for Infrastructure dahil nakikitaan po ng involvement dito po sa flood control anomaly. And then, nung kinikalaunan, may mga balita na yung nagsampa pala daw di umano ng kasong impeachment laban kay PBBM, dati daw pong abogado ni First Lady Liza Araneta Marcos, kaya grabe na naman ang dilubyo sa utak ng mga DDS, kuno pakawala itong si attorney. So, tingnan mo naman itong mga DDS na ito, hindi nila alam kung ano yung magiging reaksyon. Pero balik tayo dito sa background ng Nisay po na ito, no? Meron po ditong balita at mula po sa isang pahayagan na itago na lang natin sa Philippine News Agency. Alam ninyo, November 26 pa ito na-publish eh. November 26 pa po ito, 2025 na-publish itong balita na ito sa Philippine News Agency na ang Independent Commission for Infrastructure nirekomenda na kasuhan itong 8 congressman, contractor nga ang tawag, na kung saan ay nadawit po sa flood control anomaly. So, babasahin ko sa inyo para malaman po talaga ninyo, no? The Independent Commission for Infrastructure formally asked the Office of the Ombudsman to file a criminal case, no? And hindi lang criminal case, kundi administrative proceeding against 8 former and incumbent lawmakers implicated in the flood control corruption scandal. Sa isang pahayag po ng Independent Commission na kung saan ay pinamumunuan ni Andres Reyes, they identified the alleged congressman slash contractors. Number 1 po dyan, syempre matunog ay ang si former Representative Elizalde Co for FS Corporation Builders Supply. Pangalawa, si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola for Newington Builders Incorporated, Laurel Development Corporation, and S ang General Construction and Trading. Pangatlo po na inirekomenda ng ICI na kasuhan ay yung Uswag Ilonggo Party List, si James Ang Jr. for IBC International Builders Corporation and Alincon Development Corporation. Pang-apat po sa listahan, itong si Pusong Pinoy Party List Representative Jernin Jet Nisay Jr. for GVN Construction and Trading. Ito pong party list representative na ito ang nag-endorso ng impeachment complaint na isinampa sa House of Representatives ng isa pong abogado.
Kasama po dyan si Cagayan Representative 3rd District Joseph Lara for GLL Polsar Construction Corporation. Pang-7 si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas for Bomitrix Development Corporation. And 8, Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera for Tarlac 3G Constructions and Development Corporation. So, kung titingnan po natin, mga kamunting tinig, sabi po dito sa article, this practice should have ended decades ago. The longer we allow it to exist, the more it corrodes public trust. Okay, so let us tear down this abusive system one by one with every filing. Yan po ang sabi ng Independent Commission for Infrastructure. At sinabi pa na marami pa pong mga pangalan ang babanggitin sa mga susunod na mga araw. Pero yung report po ito, mga kamunting tinig, ay na-publish po ito November 26, 2025. So ano ngayon? January. Okay, malapit na yung January 31 na kung saan ay gaganapin ang malawakang rally na naman po ng mga Duterte Unified Group na galing din po doon sa isang grupo lang. So kung titingnan po natin, kaya pala itong si Representative Nisay, nahuli na pala ito, no? Nahuli ng pamahalaan, kaya po gustong pabagsakin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kahit walang basihan ang impeachment complaint, no? Malaman naman natin talaga 'yan kasi ang ano talaga 'yan, iguluhin nila no? Number 1, itong si Representative Nisay nahuli na. Kasi balita naman talaga ito, isa po siya sa mga 8 contractors, okay? Incumbent and at the same time previous lawmakers na kung saan, mga kamunting tinig, bahagi po sa irekomendang kasuhan. No? At yan ay ipinalabas ng Independent Commission for Infrastructure. Number 1 na punto dyan, si Representative Nisay, tandaan po natin na huli na kaya gusto pong pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa po sa nakikita po natin na dahilan kung bakit siya nagsampa or inendorso, bakit niya inendorso ang article of impeachment, okay, or ang impeachment complaint rather, kasama siya. Huwag nating kalimutan sa mga contractors, okay, kaya pilit na pinapabagsak ang Pangulong Bongbong Marcos dahil nabisto na nagkabistuhan na. Isa pa sa mga nakikita po natin na dahilan, gustong makatakas sa korupsyon itong mga contractors na ito, particularly itong congressman na ito, dahil dawit siya sa maanumalyang flood control projects. Gusto siyang makatakas sa corruption investigation, kaya ang mama na ito ay gumawa ng paraan para ma-divert sa ibang issue. So ito na nga. Pero sakit ng ulo niya nito. Kasi unang-una, napag-alaman po natin na itong si Jet Nisay ay humingi na pala ito ng gag order. Oo, humingi ito ng gag order sa Court of Appeals regarding po sa mga assets na na-freeze sa pagpatuloy na pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure, at marami pang mga assets ang ipi-freeze. So, bakit kailangan niyang humingi, okay, ng gag order sa sa Court of Appeals? Ano ang kanyang gustong patunayan? Ano ang kanyang iniiwasan, mga kamunting tinig? Kung halimbawa walang problema ang kanyang mga accounts, bakit siya hihingi ng what we call this gag order? Ano ang interest niya doon? So yun po ang tatlong dahilan, mga kamunting tinig, na nakikita natin kung bakit naglakas ng loob itong si Representative Jet Nisay, okay, na magsampa or magsuporta
sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na naging dahilan ng kaguluhan sa utak ng mga alinganga at mga hindi marunong mag-rationalize na mga DDS. Hindi man lahat, pero karamihan talaga sa kanila. So uulitin ko, kaya pala isa siya sa nag-endorso ng article ng impeachment complaint dahil number 1 po na dahilan ay nabuko na, nabuking na, nahuli na. Okay? Kaya po gustong pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nalantad na eh. Pangalawa po na nakikita po natin na dahilan dyan ay kasama pala siya sa 8 mga contractors. Yan po ay pinaikling congressman, contractor pa. O kaya nais niyang ipilit, okay, para pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. At ang pangatlo, gusto lamang pong makatakas nitong contractor na ito sa corruption investigation. Kaya po, minabuti niyang gumawa ng mga eksena, ng mga pamamaraan, ng mga strategy para ma-divert po sa ibang bagay ang issue. So ayun po mga kamunting tinig ang nakikita po natin na dahilan kung bakit ito po ay mga nangyayari ngayon. Pero nakakatawa dahil ang mga DDS hindi nila alam kung suportahan ba nila yung impeachment o hindi nila suportahan ang impeachment. Kasi magulo ang utak ng mga DDS. They don't know how to comprehend and analyze. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So ano pang masasabi nyo sa ating topic ngayon? So huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo anuman ang activity na gagawin natin sa ating channel. Huwag kalimutan at laging tandaan, ikaw at ako ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Mabuhay!